Celia, pangalan. Celia. Celia. Delia, sino si Delia? Ito, magsasalita ko mamaya. Mag-share ka. Tungkol sa butiki kahapon. Pangalawa. Oh, saan kayo po pala? Nandito naman po uli ako bilang isang facilitators sa siguro po first time ko na naman po sa taon ito dahil po lagi po akong hindi nakaka-attend ng ating gawain. So bago po ang lahat, I would like to greet hello to our friends out there who is watching right now. And also to our brothers and sisters, sila Tita Al, si Tito Dante, and also to Julian, who is always having a communication with me. Hi Julian, I hope to see you next year after your graduation. And also, I would like to greet those people who are helping the victims in Syria and who are trying to make peace with everyone and giving them the best that they could give to those who are saddened by the war. And maraming salamat po sa pagdalo ninyo uli ngayon. At ito ba ay isang matatawag nating utang na loob natin na tayo ay nakarating sa dambanang ito ngayon? Ito ba ay, ano po ba ang ibig sabihin ng utang na loob? Ito po sa English, repay. We have yung repayment of what have being done to us na hindi natin yon ma-repay sa pamamagitan ng material din. So, ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayon ay kung paano po ang utang na loob. Sapagkat sa atin mga Pilipino, magaling po tayong tumanaw ng utang na loob. Kahit po sa pinakamaliit-liitan na bagay na nagawa sa atin, ay tinatanaw po natin na utang na loob. Yun po naman po yung nakapagbigay ng tulong sa kapwa. Hindi na po natin kailangan isipin kung ano ang maibalik sa atin bilang utang na loob na natulungan natin sila. Yun po ay ang mga bagay na minsan ang tao, pag tumanaw naman ng utang na loob, ay sobra-sobra naman para ibigay na nila ang kanilang buhay upang makabayad sa utang na loob na o utang pinagkakautangan nila. Hindi po ganon ang nararapat. Kailangan po hindi naman natin inaano na ibigay natin ng lahat-lahat, kundi ilagay sa lugar at ilagay na din po natin na ang pagbibigay ng utang na loob o pagtanaw ng utang na loob sa kapwa nakatulong sa atin ay hindi naman po yung tayo'y over na sa ating kakayahan. Kung tayo naman po ang nakapagbigay, ay hindi na po natin kailangan pang sabihin natin ulit-ulitin, ungat-ungatin pa ang mga nakaraan upang yung natulungan natin ay laging naaalala niya na siya ay natulungan natin. Ngayon naman sa ating pananampalataya, mga kapatid, ano po naman ang magagawa natin bilang utang na loob sa Panginoon? Mayroon ba siyang hinihingi sa atin upang ibigay din natin kung paano tayo nagkakaroon ng utang na loob sa Panginoon? Wala po siyang hinihingi na kapalit sa lahat ng ginagawa niya sa atin. Kahit na po araw-araw, utang na loob na po natin na tayo'y gisingin sa umaga, tayo'y maging gumaling sa ating mga karamdaman. Nung utang na loob din natin kung ano ang nagiging magandang buhay ang ating mga anak, yung nakapag-aral ang ating mga anak, maraming bagay na pinagkakautangan natin ng loob sa Panginoon. Pero ano nga ba ang magagawa natin upang maibigay natin sa Kanya? Na tayo ay nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang
binibigay niyo sa atin? Wala po. Ang kailangan lamang ng amang nasa langit ay marinig tayong, Ama, maraming salamat. At yun po pagpapasalamat natin sa Kanya, sa ating buong puso, at yun din po ay ginagawa natin ng mabuti. At isipin natin na ating mga gawa na kalugod-lugod sa Kanya. Yun lamang po ang kailangan natin ibigay upang tayo'y tumanaw ng utang loob sa atin Ama na nasa langit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, ang una po natin share ay nakalimutan ko na yung pangalan. Si kapatid na Irene. Sige po, kayo na lang po, nakalimutan ko ang pangalan. Sige po, kasi si Delia ba? Sige po. Celia po. O Panginoon ko, Jesucristo, pinupuri ko po kayo at pinasasalamatan sa lahat ng buhay o sa buhay na iyong ipinagkaloob. Pinupuri ko po kayo sa lahat ng biyayang inyong ipinagkaloob sa amin. Although, merong time na kailangan ko ng kasagutan sa mga tanong na hindi ko po maunawaan. Sana po sa araw na ito, gamitin niyo lang po ang aking dila upang maipahayag ko ang nararapat o kung ipapahayag ko po'y sa palagay ko po'y mabuting espiritu o masamang espiritu. Meron po akong hindi maunawaan, nakangina ko pa po itinatanong habang nagpe-praising na kailangan ko po ng isang makakausap. Siguro po'y mamaya para po masagot yung tanong na nais kong masagot. Isa lang po sa mga alagad ang kailangan ko. Dahil meron po akong pinagdaraanan na hindi ko po maunawaan kung ito'y totoo o hindi. Napakaganda po ng tema sapagkat ang tema po ay pagtanaw po ba ng utang na loob. Sapagkat sa pagpapahayag po para sa ngayon, para pong liho dun sa dapat kong ibigay. Humihingi po ako sa kanya ng sign kanina pa kung dapat ko pong sabihin yung nais iparating na nag-aata sa akin o nag-uutos. Pero para pong nakarinig na ako ng sagot sapagkat dati-rati po pag ako'y nagpupunta rito, ang tema po ay kung ano ang kabutihan at kahiwagaan ng Diyos. Pero naliho po sapagkat ang tema po ngayon ay pagtanaw ng utang na loob. Para po sa akin, napakalaking utang na loob na ako'y makarating dito. Mapanignipan kung Divine Mercy, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, na ang paniniwala ko, siguro po abot hanggang langit, yung paniniwala na yon. Siguro nga po, may mga bagay na hindi natin maunawaan sa buhay natin.
Kaya siguro po yung pa ako dinala rito although may pasok. Naghingi ako ng excuse sa aming head, kasamahan kong teacher. Siguro nga po ito ang tamang ito po ang araw na dapat magkaroon ng kasagutan do sa aking mga katanungan. Pagtanaw ng utang na loob, ako pinapunta rito 2009. Dahil po nagkasakit ako, nagkaroon ako ng bukol dito. Sa pagkakapunta ko po rito, pananalig lang po ang kailangan. Although mahirap ka o mayaman, hindi ka na kailangan hiningan ng pera. Dahon lang po ang ibibigay. Pananalig sa Diyos Ama, Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Yun po ang alam ko. Although sa mga nagdaraang araw, may pinagdaraanan po ako. Buong puso kong pasasalamat po ang ibinigay ng lahat ng mga nanditong alagad na humaplo sa akin. Na nung nandito po ako, nandun po ako sa side na yun. Lahat po sila humaplos. Dito po sa lieg ko, wala na pong iba. May mga nagagawa tayong kasalanan. Pero yung po'y pinagsisihan ng napakatagal. Mayroon man pong nagawang kasalanan. Mga nagdaang araw, nagdaang buwan. Alam ko pong sa panalangin nakukuha. Kakausapin mo lang siya, sasagot sa iyong mga katanungan. Pero siguro po'y dumaraan ng mga sandaling halos dahil busy ka sa pagpasok, pagtuturo sa magulang o sa mga bata, pakikipag-usap sa mga magulang. Linggo lang po ako kung makapagsimba, Sabado kung ako'y pumunta rito. Ang utang na loob ko po'y hindi ko po makakalimutan dahil dito po sa dambana na ito, gumaling ako ni isang kusing ay wala akong ibinigay. Siguro man po'y meron yung ako'y sumusweldo. Although sa pamilya, ako ang head of the family. Napakaraming gastos. Pero dito po, wala man lang isang nangingi sa akin. Kaya hindi pa gusto at bukal sa kalooban ko, magdadala ko para sa mga tao'y sabog. Sa mga taong may mga karamdaman, upang ang kanilang nararamdaman ay maibsan kagaya nung ako ay noon na isa sa mga pasyente. Ako naman po nakakaluwag-luwag kahit ano. Nagdadala ko pero ni isa 4 years. Walang ganun. Nagpapasalamat po ako. Dahil habang ako po'y nagdadasal, sabi ko, linawin niyo po ang aking pag-iisip. Kung yung ginagawa ko o pakikinig ay tama o mali, bigyan mo ako ng sign. Sign ng kailangan ko. Sabi ko pa nga po kanina, kung kailangang makita ko yung kamay niyong nakababa, ibig po sabihin noon sign na dapat akong magsalita. Kung ano ang dapat kong sabihin o kung ano yung idinidikta. Pero siguro nga po inanaig pa rin ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Na sa araw na ito'y maibigay ang katanungan na nasa akin. Hindi na pinaabot ang araw ng Sabado na meron pa rin po kaming pasok dahil sa mga nakakaraang bagyo, wala pong pasok.
ang mga bata, kaya nagbabayad po kami. Salamat po sa at napakalaking utang na loob ang ako'y makapunta rito, maihayag ang mabuting balita, mabuting aking nawi-witness sa pagpunta ko sa araw ng Sabado. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Although wala po akong nakakausap pa sa ngayon sa pagkakatayo ko rito, para pong nagkaroon ng kasagutan ang aking mga katanungan. Katanungang di ko po malang kung isang linggo, gulong-gulo po yung aking kaisipan doon sa mga bagay-bagay na yun. Siguro nga po ito ang tamang araw. Salamat po. Mamaya po kailangan ko lang po ng isa para maunawaan ko po kung ano ba yun. Tama ba yun? Ganun ba yun? Pero para pong nararamdaman kong mali iyon. Hindi tama iyon. Hindi ganun. Ginagabayan pa rin pa ako ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo dahil alam niya na ang aking pananampalataya ay para sa Kanya at wala nang sa iba pa. Marami pong salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid, sa iyong pagbabahagi. Minsan sa buhay natin, hindi natin maunawaan ang nangyayari. Minsan tatanong nga tayo, kagaya ng sabi ng ating kapatid, na bakit ganon, bakit ganon, bakit ganon. Subalit pag ang pananampalataya mo sa Diyos, ay kakilala mo siya, ibinigay mo lahat ang mga pagsubok mo sa Kanya. Hindi ka na makakapagtanong ng bakit ganon, at bakit ganon. Kusa na lamang yon darating ang kalutasan ng lahat ng mga pagsubok na iyong dinadala. Minsan nadadama mo, minsan hindi mo nga nakikita, hindi mo naririnig kung paano Kanya ginagabayan. Subalit gumagamit siya ng mga tao na upang marinig mo. At yun ay it all depends on how you discern kung bakit yung taong ito ay nagsasalita ng ganun sa akin. Tulad na lamang po sa mga mensahe ng ating mga banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo. Kung susuriin mo yon at papakinggan mo ang bawat sinasabi, maralaman mo nandoon na pala ang iyong mga sagot sa iyong mga katanungan. Nandoon na pala kung paano malutas ang iyong pagsubok. Nandoon na pala kung paano ang pagbibigay sa iyo ng banal na espiritu na siya ay totoo. Kaya, mga kapatid, depende sa ating pagtanggap. Kung ang ating sarili, masasabi natin, pinabayaan tayo ng Diyos, hindi. Maaaring sasabihin natin, sarado ang kalangitan para sa akin dahil sa pagsubok ko. Bakit ganon? Bakit wala pang sagot? Bakit ganon? Maaari siguro, wala pang sagot ng hangin. Ngunit hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Bigla na lang nandyan. At tatanungin mo naman, bakit ganon? Bakit ganon, Panginoon? Binigay mo sa akin. Kasi hindi tayo nagkaroon ng malalim na pananampalataya sa Panginoon. Subalit pag nagkaroon tayo niyan, hindi na tayo magtatanong. Maghintay na lamang po tayo. At depende kung paano tayo maghintay. Maghintay tayo na hindi magkakasala. Nang sa ganon, ibibigay niya lahat sa atin. Kung atin mga tinihingi, yung atin mga minuhi. At ang susunod po natin babahagi ay si kapatid na Irene. Asan kapatid na Irene?
Magandang umaga po mga kapatid. Ba't po ang lulungkot natin? May mga dinadala po ba tayo? Alisin po yung mga dinadala. At nandito po tayo, kapiling ang Panginoon upang makisaya, magpuri, magpugay, magpasalamat sa mga biyayang tatuwi na handog niya sa atin. Nagbigay po ng tema si kapatid na utang na loob. Ang utang na loob, napakalalim po, di po ba? Napakalalim ng ibig ipakahulugan na kung hindi ganun kalalim ang pananampalataya mo sa Panginoon, hindi mo maaaro kung ano ang tunay na kahulugan nito. Ang utang na loob, dun sa mga taong magsasabuhay or nakakabatid kung paano ang pagganti ng utang na loob. Hindi natin masasabing may utang na loob tayo sa ating kapwa. Kung tutusin, wala po eh. Sa lahat, sa bagay o whatever, ang utang na loob po natin nasa Panginoon. Hindi po tayo, wala po tayo ngayon sa mundo kung hindi dahil sa Panginoon. Tayo instrumento lang po upang isabuhay kung ano ang nararapat na gusto niya. Walang sino man ang nakababatid ng destination natin or ng paninimula natin sa buhay maliban sa Kanya. Kasabihan nga ng mga matatanda na ang taong walang utang na loob, walang patutunguhan. Totoo po iyan. Totoo. At ang pagtanaw ng utang na loob, hindi po dapat na isa salita natin o just saying simple thank you. Hindi po. Yun po ay maipakikita natin sa pagpapadama at pagbibigay ng katuparan doon sa itinatanaw mong utang na loob. Kung ano man yung nagawa sa'yo ng kapwa mo, ikaw ang magsasabuhay nung kung paano mo gagantihan ng utang na loob. Pero hindi dapat doon sa taong tumulong sa iyo kundi doon sa Panginoon natin. Dahil yung taong tumulong sa iyo is ginamit lang din ng Ama para maging dahilan upang tulungan ka. Kasi nga, bibihira sa atin yung mapagninilayan kung ano yung mga nangyayari sa buhay natin at hindi naman como tayo ay isang tao, isa tayo ng kaisipan at kalooban. May kanya-kanya tayo. Kumbaga, may kanya-kanya tayong pananaw sa buhay, paniniwala. Nalulungkot po ako kasi isa sa mga kamag-anak ko sa pagkatao ay narito pasyente natin, si pamangkin ko po ito, si Joshua. Ngayon ko lang po siya nilapitan at ngayon ko lang din po naman siya na lamang nandito siya. Even though nakita ko siya nung Wednesday pero hindi pa po nakatakda na lapitan ko siya. Bakit po? Kasi ayoko sa paglapit ko sa kanila maiba yung tinatakbo ng kaisipan at kalooban nila. Kasi ang sabi nga, sa kabanalan, kapag nagkita kayo sa isang lugar ng kabanalan na kayo magkamag-anak o magkapatid, nagkakaroon po ng distraction. Nandun na mahihiya yung sila or mahihiya ako o magkakaalinlangan ho. Kaya ngayon, siguro hiningi na ng pagkakataon na lapitan ko upang sabihin na rin sa kanila na at ipadama na rin sa kanila na magbata ka, pamangkin. Una mong linisin ang kalooban. Dahil sa lahat na nagpupunta dito, ang dapat po linisin natin muna ang kalooban natin at kaisipan. Yun ang unahin natin. Huwag po yung mga pampisikal natin na sakit. Dahil ito po kaparaanan lamang ng Ama upang tayo akayin sa ganitong gampanin. Kaya huwag po natin pakiramdaman kung ano man yung mga nararamdaman natin sa ating katawan. Kundi ang pakiramdaman natin ay pwede pong itanong, bakit nangyari sa atin ito? Pero ang sabi nga, lahat ng nangyayari sa atin, kagustuhan ng Panginoon, kaparaanan ng Panginoon, kung paano ka lalapit sa Kanya.
wala naman kasing magiging dahilan para maalala ng tao ang Panginoon eh. So kailangan gumawa muna ng kaparaanan, gaya nga ng pagkakasakit natin. Yung iba, yung pang-spiritual. Pero mas mahalaga po siguro na huwag na nating antayin magkasakit pa tayo bago tayo lumapit sa Panginoon. Hanggat may oras, hanggat may panahon. Sabi nga, maikli ang buhay. Kung magagawa natin ngayon, gawin na natin ngayon. Huwag na natin pagpabukas. Kaya pamangkin, manalig ka, magtiwalang ganap na walang ibang makakatulong sa inyo, kundi ang malalim na pananampalataya, paniniwala na dito ang kagalingan mo kung bakit ikaw dinala dito sa lugar na to. Alam ko na may bawat tao naman wala naman, hindi natin masasabing masama o mabuti. Ang sabi nga walang masama at walang mabuting tao. Nasa pangyayari ng buhay yan kung ano ibibigay sa atin ng Panginoon. Ngayon, kung nasa inyo yung kung paano yung isa sa buhay. Kaya, matuto lamang po tayong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Hindi sa tao. Walang magagawa sa atin ng tao. Yun po yung pakanilayan ng bawat isa sa atin. Ang tao, instrumento lang din po ng Panginoon eh. So, doon po tayo manalig. Iyon lamang po at nawa sumaatin ang paniniwala, ang gabay, ang katatagang kaliwanagan na mula sa Kanya. Sa Kanya po tayo, huwag sa kapwa-tao. Iyon lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po sa iyo, kapatid, sa iyong pagbabahagi at pagbibigay po ng lakas ng loob sa ating kapatid. At ang totoo po yon, ang lahat po na nangyayari sa ating buhay, bago natin po masasabi na siya ay gumagalaw sa ating buhay, ay kailangan po, kung bakit po, pag nilayan po natin, bakit po kaya tayo nakaparito, yun po ay tanggapin po natin na guidance po ng Holy Spirit kung bakit po nakarating tayo rito. At hindi naman po pagdating nyo dito ay magaling na kaagad kayo. Yun po ay ginagawaan ng paraan kung paano po natin tanggalin ang mga mabibigat na ating mga dinadala sa ating puso. Kung tayo po ay may galit sa ibang tao, kung tayo po ay may kaaway, tayo po ay parang wala ng pag-asa. Yun po ay isa sa mga kaparaanan. Alisin po natin lahat yon na nagpapabigat sa ating dibdib. Upang sa ganon, mag-uumpisa po tayo na ilagay lahat ng mensahe ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, sa ating mga puso, at nang maiba, successfully maipasabuhay po natin. And from that time on, believe me, talaga pong magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. You just trust and believe in the Lord. Ang susunod pong magbabahagi ay hindi ko po alam ang pangalan, pero ito po siya. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang umaga pala. Last month, last July of this year, 2013, nagkaroon po ako ng malaking pagsubok sa buhay. Pero po last week, a week ago, o 2 weeks ago, nakapag-share na po ako dito. Ako po yung alaga ni Mama Apo na buntis. Kung naitanong niyo po kung nanganak na ako at nakaraos na, opo, nanganak na po ako at nakaraos na. Pero hindi po nag-survive yung bata. 6 months, nagkaroon po ng contraction, humilab po yung tiyan ko. Nawala yung bata. Hindi ko po expected na mawawala yung bata noong that time. Napagnilayan ko po, bumalik po sa isip ko na
Every time po kasi na nagkakaroon kami ng personal na pag-uusap ni Mama Apo sa loob ng adoration, palagi niya pong sinasabi na, anak, pagkatapos mong manganak, magiging masaya na kayo ng batang yan. Ang tinutukoy niya po pala yung panganay ko. Never kong narinig sa kanya na, anak, pagkatapos mong manganak, magiging masaya na kayong tatlo. So, doon pa lang, hindi counted yung nandoon sa aking sinapunpunan. Kaming dalawa lang nung panganay ko. So, nung dumating po yung araw na yon, na-ospital ako. Naglalakad po ako sa bahay namin, bigla po ako nabuwal. Nagkakaroon na po pala ako ng preeclampsia. Tumataas po yung aking BP due to pregnancy. Pero after giving birth, normal naman yung BP ko. So, dinala po ako sa Castro Maternity. Hindi ko na po eksaktong matandaan yung date kung kailan po ako sinugod doon noong unang pagkakataon. Ang OB-GYN ko po ay si Dr. Pinky Castro. So, tatanungin niyo, magaling na doktora po yun. Nung dumating na po ako doon, edi 9 ultrasounds yung ginawa sa bata. Kung maganda yung heartbeat, purihin po ang ama, hindi ako nag-bleed. Yung pagkakabuwal ko po na bumagok po yung ulo ko sa aparador namin, na nabasag po yung aparador, bumalandra po ako dun sa may organ na malapit sa computer namin. Purihin po ang ama, hindi po ako nagdugo. Pagdating ko rin po dun sa Castro Maternity, purihin po uli ang ama dahil malakas ang heartbeat ng bata. At chinat po nila ako ng to the echo. Klaro, walang ugat na nakabara. Nagtataka sila eh, walang findings, pero bakit nangyari yun? Ang BP ko po noon, normal naman yung sa unang punta ko po ng hospital. So after 4 days, pinauwi na po ako. Binigyan lang po ako ng intake ng potassium. So umuwi po ako after 4 days, masaya po dun sa bahay. Darating po sa amin ang Divine Mercy at saka si Mama Apo. Nagpalinis po ako ng kuko at saka nagpapalinis kami ng bahay. Excited ako dahil dadalaw sa amin ng Divine Mercy. Kasi sabi matagal na araw pong hindi naglalayag yung rebulto. Nung araw po na papunta na sa amin ng Divine Mercy, heto na naman. Nakaupo po ako, pagtayo ko po, bigla pong may dugo. Sabi ko po sa kapatid ko, bakit may dugo? Sabi po nila, dahil nga po pagbibigay ng, para bang kinakalma nila yung loob ko, para ma-relax ako. Sabi, baka nagahawan lang. Sabi ko, bakit parang lumalakas na? Kasi lumalakas na yung pagbibleed, parang may buo-buo nang lumalabas. Sinugod na naman po ulit ako sa Castro Maternity Hospital ng pangalawang pagkakataon. Tumawag po sila ng ambulansya. Nung nandyan pa lang po kami sa may sabang, nagdasal na po ako at nagkaroon na po ako ng acceptance sa sarili ko na itong batang to'y alam na alam ko at ramdam na ramdam kong mawawala. Hindi man po sinasabi sa akin ni Mama Apo yun, dahil ang sabi niya sa akin, nung nag-mission sila sa amin, tinuran niya na tumuloy pa rin ako at tutuloy ako dahil ayokong mabigo si Raquel. Ayokong masaktan si Raquel dahil mahal ko siya. Di ba po ang sarap pakinggan? So nung nandun na po ako sa hospital ng second time, dinala po ako agad sa emergency room. Ang lakas na po ng pagdudugo hanggang sa yung doktora ko po. Ipinasok na ako sa emergency, sa operating room. Sabi niya, sorry, we have to remove the baby. Sabi ko, pwede ko po baka akong makausap muna sa saglit yung doktora ko. Sige, bibigyan kita ng kaunting oras para makausap mo siya. Sabi ko, doktora, kung ipagkakaloob ng ama na kahit 6 months yung anak ko ay kayaning mabuhay, siya na po yung iligtas nyo at ako'y hayaan nyo na dahil nakapamuhay na naman ako for 33 years. Nakapamuhay na ako sa mundo. Kaya na po ako sigurong alagaan yan at sustentuhan ng mga maiiwan ko. Dahil I'm sure hindi pababayaan naman ng mga maiiwan ko. Sinaksakan na po ako ng general anesthesia. Wala na akong alam.
So, nung paggising ko po noon, hawak-hawak ko po ang chaplet ng Divine Mercy. Nung ako po ay unang mag-share, ito yung parte na nalaktawan ko. Kaya po siguro tinawag ulit ako dito, sinabi sa akin, anak, may kulang doon sa pagpapatotoo mo, gawin mong ganap at kompleto. Ito po yung nalaktawan ko noon. Hawak ko po ang chaplet ng Divine Mercy. Hindi ko yan binibitawan kahit anong tindi ng mga injection na sinasaksak sa akin. Sa liit po ng katawan ko na to, wala ako nararamdamang sakit. Nawalan po ako ng malay nung sinaksakan ako ng general anesthesia hanggang sa nahango yung bata. Noong mga oras po na yon, declare as dead ako kasama ng anak ko. Ibig sabihin, patay po yung anak ko at patay na rin ako. Inilagay na kami sa isang sulok. Di po ba gano'n naman? Tapos aalis na agad yung doktor mo. Para kasing sa kanila meron silang mga kasabihan na mawawala yung visa namin. Pag naabutan na may namatay kaming pasyente, maalis na sila. So wala na. Sorry, wala na. Di, umaasa na nga po yung pamilya ko nung nawala na at patay na kaming parehas nung anak ko. Hindi po kasi maisara yung mattress ko dahil sa napakalambot na. Kumbaga po, yung pagkakabago ko nung unang ako ay na-hospital, pumasok po yung dugo sa loob ng bahay bata. So yung bata ay nalulunod na sa dugo. Kumbaga na hindi ko po eksakto ma-explain kung ano yung sinabi ng doktora pero nababalot na po siya ng dugo. Yung chaplet ng Divine Mercy, wala na akong malay nun. Dahil hindi maisara yung mattress ko, nalaglag daw po. Doktora ko na po ang nagkukwento sa akin na to. Nung nagpa-check up po ako, nung after na makarecover na po ako, sabi niya, nung isinasara ko yung mattress mo malambot na malambot, bumigay na wala ng kaparaanan. Yung chaplet po ng Divine Mercy na yan, napakalaki po ng utang na loob ko dyan. Nalaglag po yan doon sa mismong pinagduduguan ko. Di ba po, ino-opera na ako, si Sarian, hinahango yung bata. Yung chaplet po na yan, lumubog na bagsak po doon sa pinagduduguan ko mismo. Purihin po yung ama, unti-unti raw pong tumigas yung matris ko at nagkaroon ng kaparaanan si Dr. Pinky na ma-close. Right after that, nung ma-close, buhay na po uli ako. Kaya maraming salamat po. Ang utang na loob ko po kay Divine Mercy ay katumbas ng buhay ko. Kaya nga po, nung unang nag-share ako, hindi ako naiyak. Ito yung part na nakalimutan ko. Mukhang ngayong sa pangalawang sharing ko, bibigay ako. At kay Mama Apo, salamat po. Pagiging isang mabuting ina sa akin. Best friend. Hindi ko na po maintindihan, basta maraming salamat po. Alam niyo naman po yung ating personal attachment at mga pinag-uusapan. Napakabuti po ng Ama. Nawala man po yung anak ko, pinagtatakahan ko po, hindi ako nalungkot. Ang hinahanap po kasi ng mga tita-tita ko na mga kapitbahay namin, namatayan siya ng anak, pero bakit parang wala lang. Hindi na po ipinaramdam sa akin ng Diyos yung pain ng pagkawala po ng baby ko. Nung dumating po ang Divine Mercy doon, sa history raw po ng pag-mission, sabi po ni Mother of the House, noon lang daw po sila nangyari na may isang batang nakaburol na dinatna na ang misyon. Di po ba kung pag ninilayan nyo, maliwanag po na sinundo po ng Divine Mercy yung anak ko. Kaya po ibinibigay ko po yun ng buong buo. Wala pong pagsisisi. O hindi ko po natanungan Diyos kung bakit, Lord, bakit naman gano'n? Ang lapit-lapit ko sa iyo. Pagkatapos kinuha mo pa, never po ako nagtanong nun. Nung makita ko rin po sa picture yung anak ko, napakaganda po ng bata. At sabi po ng Mother of the House, saka ni Mama Apo, nung tingnan daw po nila dun sa kabaong, nakasmile daw po yung baby. At yung tinuran po kay Mother of the House na gusto rin daw pong ma-meet ng personal nung anak ko at ma-bless siya ng personal ng mahal na Apo. Kaya hindi na po inintay yung yung due date niya na ika-9 months. Lumabas na rin po nung araw na magmi-mission para po ma-bless siya ng personal ni Mama Apo. Kaya po yung batang yun, alam ko pag pumupunta ako dito, nandito yun. Alam ko pag nasa amin ako, nandun yun. Pag pumasok ako ng adoration, nandun yun. At ibinibigay ko po yun nakasakasama ni Mama Apo.
para po palagi silang safe at hindi ko po pinagsisisihan. Kaya po ang masasabi ko lang sa lahat po nung pumupunta dito, may mga pagkakataon po sa buhay natin na ibinibigay na po ng Diyos ang tao na gagabay sa'yo. Bakit pinagdududahan? May mga tao pong ganyan, nagdududa sila. Totoo kaya ito? Ano kaya kang palaro ito? Dito po sa lugar na to ay walang nangyayaring kalokohan. Ako po ay teacher, professional teacher. At nung bago po ako dito, never din pong namutawi sa isip at bibig ko na ano kaya yung gawain na to? Siyempre po curious kayo. Pero isa lang po ang malinaw, wala pong kalokohan, mga joke na nangyayari dito. Kung mananalig po talaga kayo, gagaling po lahat kayo. Bakit po ako? 2 times na po ako namatay. Kasi nung nawalan po ako ng malay sa bahay, patay po ako noon. Nakarating po ako ng hospital Talaga pong pinahihesusan ako noon. Second life. Ito na naman, nung dinugo po ako, di ba namatay na naman po ako sa operating room, pangatlong buhay. Walang kasawa-sawa po ang Ama sa pagbibigay sa ating lahat ng biyaya. Kung tutuusin po kung ako kukuhanin niya hindi na po siguro ako magdadalawang isip at sasama na agad ako. Kahit na mga mahal ko sa buhay, may iwan ko bilang pagtanaw ng utang na loob. Alam po ng Diyos kung ganong ka-transparent ang naging relasyon ko sa Kanya. Transparent, totoo. Dati po pagka may mga sa pagkatao natin, mga co-teachers mo, meron kang mga kasamaan ng loob. Ngayon nabura lahat yun kahit may ginagawa yung mga tao sa'yo hindi tama, masaya ka, accepted mo, niyayakap mo, naka-smile ka. Yung mga pasyente pong nandito, wag po kayong magdududa. Ganito po ang ginagawa ko Nung ako po ay buntis, hindi ko po alam, laging lumalapit po sa akin si Mama Apo. Dito lang po ako nauupo sa pangalawang upuan na yan sa gilid. Sa kagustuhan ko na pagdaan niya, tsak hahaplosin ako. Nasa isip ko yon, hahaplosin ako na to. At simula nung pumunta po ako dito, so matagal na pong panahon, hindi ako umuuwi nang hindi ako nakakaagaw ng candy. Araw-araw, kahit araw-arawin ko, pumaktaw ako, lumiban ako, bumalik ako, tsak na nakakaagaw po ako. Pag itinaas po ni Mama Apo yung kanyang kamay, na sino po, ako po, personal na silayan ko, yung palad niya po may cross. Ang ulo niya po may corona. Tumawag po ako sa kanya noon, sabi ko, Mama Apo, nasilayan ko may cross ka, tsaka may corona ka. Sabi niya, anak, purihin ang Ama. Kahapon naman, nanunood lang ako ng internet. Ang dami-daming pasilay sa akin ng Panginoon. Maraming bagay na rin po ako hindi maunawaan sa sarili ko ngayon. Meron po, nanunood po ako ng internet. Basta ako po ay hindi nakarating dito, asahan niyo po na nanonood ako ng internet. Sabi niya, yung mga butiki daw po ay, ano ba yun, meron siyang sinabi na ang mga butiki ay banal. Wag tularan. Kitang-kita ko po sa internet, yung butiki po'y nalaglag. Ewan ko po kung sino po sa inyo nakasilay na to, pero ito po'y totoo. Kahit sabihin niyo pong sira ang ulo ko, okay lang. Nalaglag po yung butiki. Gumapang po papunta sa abit na suot niya. Kumis po sa kanya. Di po ba buhay ang Diyos? Nasa internet lang po ako noon. Gano pa po bang kadakila ang Diyos na nakita? Yun ang personal dito. Kaya sabi ko, sayang, dapat pala'y kahapon, nandun din ako sa dambana. Ang daming pinasisilay sa akin. Dinalaw ako ng mahal na Apo Conching sa ospital. Maliwanag na nakita ko si Divine Mercy at si Mother Mary doon. Nahiram po pala. So, si Apo Conching po ay talagang kinalugdan. Sino po bang tao ang makakapagpababa ng butiki at pupunta ang butiki sa kanya? Hindi ba ang tendency natin, pipitlag tayo? Kaya po, mahalin po natin si Apo Conching. Ako, mahal na mahal ko yan. Pagka narinig ako na hindi maganda sa pagkatao ko, talagang sumasama ang loob ko. Kasi totoo siya Pinahiram po siya sa atin ni Lord para mapagaling tayong lahat. Mahalin po natin. Kasi pag siya ay nawala, kawawa po tayong lahat. Mahalin po natin siya. Doon naman po sa mga tao na binibigyan na po ng
tao, nabigay po ng Diyos sa kanila para maging instrumento sa pagbabago po nila. Huwag na po sana kayong magtanong kung bakit ganito ang buhay, bakit ganito nangyayari. Angkinin niyo po lahat ng nangyayari sa inyo. Yung nangyari po sa akin na milagro ng Diyos, 100 beses mangyayari po sa inyo. Kaya angkinin niyo na po yun. Lahat po kayo ay gagaling. Pag lumabas po ang mahal na apo dito at tinaas po ang kamay, lalo na po pag sinabi niyang mahal na mahal ko kayo, ako po inaangkin ko yun. Lalo na po pag tinaas niya yung kamay niya. Sobrang taas ng papurit paggalang na binibigay ko dahil nasisilayan ko po sa kanya si Divine Mercy. Siguro po pagtatawanan niyo ako kung paano ko pong nakikita. Every time tumatawag ako sa kanya at nagte-text, sabi ko, Mama Apo, masisiraan na yata ako ng ulo. Ano ba itong mga nakikita ko na to? Sabi niya, anak, pumunta ka ng dambana, mag-uusap tayo, paliliwanag ko sa'yo. Hindi pa rin po kami nakakapag-usap dahil po busy pa rin siya. Pero isa pa lang po ang patotoo. Natotoo po talaga si Divine Mercy. At yung babae pong kinalugdan. Salamat din po kay Inda. Siya po ang pinagmula ng mahal na apo. Siya po ang nanay ng mahal na apo. Salamat po. Mahal na mahal ko rin po kayo. Sa lahat po ng kapamilya ko dito sa Divine Mercy, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko na po kailangang isa-isahin. Lahat po ng nandito, mahal ko po kayo. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Mapalad ka at naging nakita mo ang Apo Kunching at yun po ay pagpatuloy mo. Kung ano ang paniniwala mo na ang akala mo ay mabuti para sa iyo. At naway sa lahat sa atin, tanggapin natin si Apo Kunching bilang isang kinalugdan. Huwag po natin siyang titignan isang ordinaryong tao na akala natin ay ano siya, para bang, kasi ang iba narinig ko po na si Apo Kunching daw po ay nagtatrans. Si Apo Kunching daw po ay parang faith healer lang daw po. Pero sa atin, pag nakikita po nyo sa pagkakaiba ng faith healer at saka si Apo Kunching, ang mga faith healer po na napuntahan ko na rin, ay pagpasok po ninyo sa kanilang mga kwarto ay medyo madilim, may mga santo, tapos may donation box. Wala po silang mga mensahe. Paano nga naman magiging gagaling ka kaagad? Eh kung nandun agad yung donation box. Tapos yung sarili, yung puso, punong-puno pa rin ng ibang klaseng sakit. Hindi sakit na pang lupa, kundi sakit na pang spiritual, hindi po ba? Pero dito po sa atin, si Apo Kunching, ang kanyang main, number 1 po na ginagawa niya sa atin bilang Apo Kunching kinalugdan, ay kung paano natin baguhin ang mga dating buhay na hindi kalugod-lugod sa Ama. Amen po ba yun? Ang ibig na Apo Kunching ay marinig natin na tayo ay mahal na mahal na mahal ng Ama. Na gusto niya lahat tayo ay makarating sa kalangitan. Kaya hindi lang po si Apo Kunching ang gumagawa, dapat magkaroon dapat tayo ng one-on-one, yung magtulungan. Kahit anong gawin ni Apo Kunching na ibigay sa atin ang mensahe ng Espiritu, kung hindi natin alam tanggapin, kung hindi natin alam sa buhay, kawawa naman si Apo Kunching. Mag-iiyak, hindi siya iiyak na ito, nakita mo luha, pero iiyak ang puso niya. Dahil siya ang kinalugdan, siya yung ang ibig lamang ng Ama, mga kapatid ko. Lahat kayo ay para sa Kanya. Ginamit ko ang isang babaeng nangangalan na Apo Kunching na tinatawag upang marinig niyo ang aking mga itinuturo. Upang kayo ay papa sa akin. Subalit nalulungkot ang aking puso, sapagkat hindi lahat kayo ay tumanggap ng buong buo. Maaring nagsasabing si Apo Kunching ay fake. Maraming nagsasabing siya ay gumagawa lamang ng kanyang sarili. Kung ano ang kanyang mga itinuturan sa iyo. Subalit mga mahal ko, ako na ang nagsasabi sa iyo na siya ay kinalugdan.
naway lahat kayo ay tumanggap, maniwala, makiisa sa Kanya. Wala man akong maibigay na isang halimhimala, na isang pagkakataong makita niyo ang katotohanan. Subalit, ang isang babaeng nangangalan ng apo ko ayun ang isang himala kung bakit narito siya. Lahat kayo mahal na mahal ko. Walang naiiwan. Subalit kayo lamang kung kayo ay magpapaiwan. Walang magawa ang isang apo kunsing na kinalugdan ko kung ang tao ay matigas ang puso. Bakit nga pa kayo nandirito kung hindi kayo maniniwala at sumunod sa Kanya? Wala siyang hangarin kundi dalhin kayo sa aking kaharian. Wala siyang ibang hangarin kundi lahat kayo, mga anak ko, minamahal ko, ay mapasa. Alam kong nagdurugo ang puso ng apo kong Simon kung siya lamang ang aakyat sa kaharian ko. Ang ibig niya ay lahat kayo, bawat isa, ay makarating sa kaharian ko. Mahal na mahal ko kayo. Buhay po ba ang Diyos? Ang ating pong susunod na magbabahagi ay aking kapatid. Ayan. Sino po ang magbo-volunteer sa CAPS? CAPS. Mapipilitan na lang po tayo na magbabahagi po siya. Bakit naman ayaw kayo magbahagi? Para alam kayo po. Magandang umaga po sa mga alagad, choir, CAPS, tagasunod at pasyente. Nagpapasalamat po ako sa Ama sapagkat niloob niya na humarap na naman po ako sa inyo upang patunayan ko na ang Diyos ay buhay. Sa tema po na ibinigay ng ating kapatid na pagtanaw ng utang na loob ay katulad po ng sinabi nga po sa atin ng Ama na kung ano ang ginawa mo sa akin, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin, sabi ng ating Ama. Kaya po yun ang pamantayan ko sa buhay ko na para po ako makasunod at makapagbalik ng utang na loob sa Ama ay gumagawa po ako ng bagay na makalulugod sa Kanya na katulad po ng kung makatulong ka sa kapwa mo, huwag kang maghintay ng ganti sapagkat alam na ng Ama yun. At kung ikaw naman po ay tutulong sa kapwa mo at maghihintay ka ng ganti, ikaw din ang masasaktan kung hindi mo makita yung inaasahan mo. Kaya para po makasunod tayo sa ano ng Ama, ay tumulong na lang po tayo sa kapwa natin ng kung may maitutulong tayo na bukal sa ating kalooban. At ang isa ko po pong mapapatotoo ay ma-share ay di nga po ba ako ay isang
bago po ako natungo dito sa dambana ay isang magulo ang isip, lahat po ng bisyo nasa akin, at lahat ng galit, puot, hinanakit sa puso ko ay nandito. Kaya po, nang makarating po ako sa dakong ito ay tinanggal ko na pong lahat yan sapagkat sabi nga po ng Ama ay aano ka pa dito kung hindi mo babaguhin yung sarili mo. Kaya po ako, sa atin po na mga tagasunod, pasyente, kung naririnig po natin sa banal na Espiritu, sa mensahe ng ating mahal na Apo na tumatama sa sarili natin yung binibigkas ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng Apo Conching. Yun po ay salita ng Diyos eh. Diyos po ang nakakaalam kung ano tayo. Kaya po kung tayo ay tinatamaan, imbis po tayong magalit, imbis po tayong magdamdam, magbago po tayo sapagkat yun po ang hinihingi ng banal na Espiritu eh. Banal na Espiritu po ang nagsasalita, hindi po ang ating Apo Conching. Banal na Espiritu. Kilala po tayong lahat ng banal na Espiritu kung ano tayo. Kaya po ako sa sarili ko, pinabago ko po sapagkat ano pa po ba ako dito kung araw-araw po nandito ako kung mawawala naman ang kabuluhan. Andito po tayo para lumapit sa Ama. Nandito po tayo para magbago tayo ng ugali. Classmate. Sabi nga po ng banal na Espiritu, classmate tayo. Baguhin na natin. Alisin na natin lahat yan. At ako po, nagkaroon po ako ng isang pagsubok po siguro to dahil meron po akong isang kaibigan na tumawag po sa akin. Sabi po niya, ako daw po ay may karanasan sa garment. Siya daw po ay magpapatahi. Gusto po niya, tulungan ko siya. Ako yung bisor niya. Sabi ko ganito, kaibigan, sabi ko nga sa kanya, ako'y nagretiro na. Ayoko nang magpasakit na ulo dahil diyan ko po nakuha yung mga galit, puot, hinanakit ko sa garment. Pero sabi ko po sa kanya, tutulungan kita. Dahil nagpapahanap po sa akin siya ng pwesto, niyanap ko po siya. Sabi po niya sa akin, ako yung tatay yung mga ngasiwa. Ang sabi ko po sa kanya, hindi siguro pwede. Bakit naman? Sabi niya, kasi ako araw-araw, pumupunta ako sa dambana. Kung araw-araw wala sa dambana ako, paano kung mapangangasiwaan? Sabi niya pong gano'n sa akin, sabi ko sa kanya. Ayun ang sabi po niya sa akin ganito, talaga pong buhay ang Ama, buhay ang Panginoon. Sabi po sa akin ng kaibigan ko, bibigyan kita ng magandang kondisyon. Sabi niya gano'n. Kapag sa dambana ka, ako yung nandun. Siya yung tatao sa garment. Pagdating ko, isa ka pa lang ako. Di po babahay ang Ama. Makakatrabaho pa po ako. May income akong konti na pamasahe pupunta rito. Makakarating pa po ako dito. Kaya hindi po naging hadlang para ako ay tulungan ko siya. Dahil, ang sabi pa nga po niya, kung sakaling makondisyon na, kasi po isang anak lang siya eh. Kayo ng mama ko, ang mama ko, isasama ko sa'yo. Sabi niya ganyan. Hatid sundo ko kayo ng mama ko sa dambana. Di po mabuhay ang Ama, pati yung mama niya isasama dito. Kaya po tayo magtibay lang, wag po tayong padadala sa ano ba ginagawa ninyo doon. Nagpapakahirap kayo, araw-araw, doon. Kung po ako hindi napunta dito, nauupo ako araw-araw dito. Kung wala po ako dito, nasa sugalan po ako. Diyan po ako naglalagay. Kaya malaking bagay po ang naibigay sa akin ng banal na Espiritu sapagkat
binago niya po ang buhay ko. Bagaman po at kuminsan, nga dumadating din sa akin yung tao, nga na dumarating yung nagkakaroon ka rin ng pagkatampo, ganyan. Pero madali na po nating napagbabalik looban na natin sa Ama. Sapagkat ako po ay may pangarap din, katulad po ng pangarap ng ating Mami Beth, na dati pong pangit na uod po ako sa ngayon. Subalit nangangarap po ako ng katulad ng nangyari sa kanya na maging isang paru-parong maganda. Yan lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po kapatid sa iyong pagbabahagi. At wala po akong sa iyong pagbabahagi po sa kapwa. Kung minsan ang Panginoon ay gumagamit ng tao upang hindi ka mahirapan ng pagpunta sa dambana. So ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating Mother of the House at lahat po ay pakinggan natin siya at pagnilayan ang bawat kataga ng kanyang sasabihin po sa atin upang tayo ay magkaroon ng pagtanggap. Papuri sa iyo ang may walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman upang sa dako mong banali kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay nagbukas diwa, ginamit mo upang kami mahirang, at ganap ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Sadya pong napakabuti ng ating Diyos, sapagkat sa bawat araw, inihahasik po niya sa atin yung mga magagandang aral na maaari nating panghawakan upang matuwid po natin ang daan patungo sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Na ang pasubali nga, hindi man paniwalaan ng lahat, ang mahalaga, tatanggap ang sinuman kung ito'y katotohanan. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo sa dakong ito, kung paanong sinambit ni kapatid na Josina yung tinatawag na utang na loob, para sa akin po bilang katauhan at bahagi ng ating Panginoon, ang utang na loob po kasi wala yang makapapantay na material o anumang mga bagay na maaari mong itapat sa tinatawag na utang na loob. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At sa aking pagninilay, ang utang na loob na sinasabi, hanggang salinlahi na aalala yan ang kalahi mo. Amen? Sapagkat, kung halimbawa po na ikaw ay tumatanaw ng utang na loob sa isang tao, at kaalinsabay naman yun, ibinibigay mo ang sarili mo para paglingkuran siya, hindi yun utang na loob. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat alam ko po, para sa akin, ang utang na loob, wala yang kapalit. Kagaya po ng ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba yun? Na ang pasubali, inilahad na niya, nakita po natin, ipinako siya sa krus, pero wala siyang kasalanan. Kaya ginanap sa kanya, dahil gusto niyang iligtas tayong lahat. Kaya yun ay isang utang na loob. Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yun? At sa pamamagitan din po ng banal na Espiritu, sabi ko nga po sa inyo, na sa tuwina ay sinasambit ko po sa harapan, na 1, 2, 3 iharap pa po sa akin, na mahusay magsalita at marunong mangaral, hindi ko po ipagpapalit si Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, patawad po, sapagkat mayroon po kaming damdamin sa puso namin, ewan ko lang po kung lahat kami, pero ako po, bilang alagad, pinakilala po kasi si Apo Kunching sa akin ng Ama. At hindi ako nagtanong kahit kanino kung sino siya. At kung halimbawa man may naririnig po ako sa una, na ganito, dahil hindi sa pinaniwalaan sa dakong ito, hindi pa rin po ako naniwala. Sapagkat wala naman po akong makukuha sa kanila para paniwalaan ko sila. Kundi pumokus po ako doon na si Apo Kunching ay ginamit sa buhay ko para mabago ako at alam ko ang Diyos ang gumamit sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yun po ay tinatanong ko pong utang na loob. Sapagkat utang na loob dahil hindi lang po ako nag-benefits, kundi nag-benefits po ang aking anak, nag-benefits po ang mga kapatid ko. Bakit po nag-benefits ang mga kapatid ko kahit wala dito? Sapagkat nakita po nila na mas mabait ako sa dati. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya hindi ko
ko po tinataas ang sarili ko, totoo po yun. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, sa bawat araw, dahil alam ko ang magulang ko ngayon sa kasalukuyan bilang Espiritu ay ang ating Panginoon, sa pangalang Kristo, sa kapangyarihan banal na Espiritu, sa katawan ni Apo Kunching, na kung atin pong nanamnamin sa araw-araw, wala naman po talagang itinuturong mali. Buhay po ba ang Diyos? Kaya lang po, dumarating sa atin bilang tao, yung nasasaktan tayo, dahil yun ang totoo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Akala niyo po ba, kayo lang? Dumating din po sa akin yun. Na, sabi ko nga po sa inyo, dumating po sa akin na ang isip ko po ang lumalaban at ang puso ko. Sa bawat mensahe ng banal na Espiritu, na alam kong ganun ako, tumatalbog po yan sa akin, nilalabanan ko. Subalit ako po ang nahihirapan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sino po ba ang hindi nagsuri? Siyempre po, lahat po tayo nagsuri. Lalo't higit kaming lahat ng mga alagad nagsuri. Bakit po? Isasampol ko po si Mami Beth at ang ilan po namin mga alagad ng mga professional na sumuko sa Diyos dahil sa paggamit kay Apo Kunching. Amen po ba yun? Sapagkat nang dahil ako naman ay hindi professional at alam ko, isasubmit ko ang sarili ko kay God, sinuri ko talaga siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hanggang dumating po ang takda na ako'y tumira dito. Nang tumira po ako dito ng kulang 2 taon, doon ko po nakita ang katotohanan na totoo si Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kahit ano po yung sasambitin ng tao na ganito, hindi ko po yung paniniwalaan. Dahil may sarili po akong pandama na mula sa Diyos. At ako'y tumira sa dakong ito na nasilayan ko na si Apo Kunching hindi nagkakatang isip ng salita. Amen? Kaya yun po ay tinatanaw ko pong utang na loob. Kaya ko lang po ina-elaborate ito sa inyo, hindi para ipatanaw nyo rin pong utang na loob sa inyo, si Apo Kunching, hindi po. Kundi ibinabahagi ko po yung aking sarili para po masambit ko po sa inyo kung paano yung pagtanaw ng utang na loob. Buhay po ba ang Diyos? Ang isang utang na loob, sa katotohanan lang, hindi yan naghihintay ng kapalit. Yung tao na nagpapatano ng utang na loob, hindi yan naghihintay ng kapalit. Amen? Sapagkat, kung ang tao, halimbawa, ito si tatay, ako yung magbibigay sa kanya ng tutulungan ko siya. Tapos, dahil sa pagmamahal ko sa kanya, tinulungan ko siya. Pero wala akong hinihintay. Kahit sarili niya, hindi ko hihintayin para ibalik niya sa akin. So, if siya na tumanggap, iisipin niya, tatanawin ko itong utang na loob sa'yo. Amen po ba yun? At hanggang iaaral niya yun sa mga anak niya. Mga anak, itong taong ito, tinatanawan ko ng utang na loob sapagkat ganito-ganito. Pagkatapos nun, ikaw na tinatanawan ng utang na loob, wag mo na yung ulit-ulitin kung anong binigay mo sa kanya. Sapagkat ang Diyos na magbabalik dun sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, nakakalito po pag hindi po masusuri. Pero hindi ko po sinasakop yung mga damdamin nyo. Ano po? Ito lang po para sa akin, bilang isang alagad, sapagkat sa dakong ito, sa katotohanan lang, sinasambit po ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Bakit nga ba may nagtitibay ng mga alagad samantalang wala naman siyang binibigay na kahit na ano, na material? Kundi, kung ipagkakaloob ng Ama na ang Kanya'y maibigay sa amin, nabibigyan po kami lahat. Amen po ba yun? Subalit, walang pinipilit na tao na para magbigay sa Kanya, para ibigay sa amin. Kundi, ang mga tao nagmamahal ay tumatanaw din ang utang na loob dahil sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naintindihan niyo po ba? Kaya, sa madaling salita mga kapatid, yan po bakit hanggang ngayon si kapatid na Marisa naglilingkod. Hindi dahil tumatanaw ng utang na loob bilang tao, kundi tumatanaw ng utang na loob sa Diyos na si Apo Kunching ay ginamit niya. Amen po ba yun? Sapagkat kailanman hindi ko maaari i-claim sa sarili ko na dumating ako sa dakong ito, alam ko nang tungkol sa Diyos. Hindi, dahil hindi ko nga alam yun ay ginamit si Apo Kunching. Dahil noong mga panahon na hindi ko pakilala si Apo Kunching, hindi bumaba ang Diyos para aralan ako. Kaya, hindi ko alam. Amen po ba yun? Kaya hindi ko pwede ibaliwala yung tahanan na pinagmulan ko sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po, wala pa akong pinatatamaan. Gusto ko lang pong iulat yung damdamin ko bilang isang alagad. Sapagkat, kung paano po naming minamahal si Apo Kunching, hindi po si Apo Kunching ay tinataas namin sa inyo. Kundi ang pagmamahal na ito ipinunla sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng paggamit kay Apo Kunching. Amen po ba yun? Sapagkat, sabi nga, kung ano yung punong pinagmulan mo, yun ang bunga. Subalit minsan po, may punong pinagmulan na mabuti, bakit lumalabas may anak na masama? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Kung ang pagmumulan halimbawa, ganito po yan sa tao po,
Nako, wala kang utang na loob yung tao na yun, samantalang yung mga magulang niya, tinulungan ko nung araw. Ganun ang tao, di ba po? Bakit po ganun na hindi matanggap ng salinlahi na magkaroon ng utang na loob sa taong yon? Sapagkat may kataasan. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po yung dahilan. Kaya ayaw tumanaw, sapagkat nabago ang buhay niya, may kataasan siya, na hindi na niya nilingon kung ano yung pinagmulan niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa katotohanan lang po, ang hirap po, anong hirap, magdiwalat. Subalit, hindi ko po saklaw ang mga damdamin ninyo. Para po sa akin, ang dakong ito, kung paano ang Diyos ay ginamit si Apo Kunching, ayoko pong mangako. Subalit, sa pagsusuri at sa katotohanan na tinanggap ko mula sa Panginoon, wala makapagdidiktang tao sa aming mga alagad kung anong dapat namin gawin. Kundi, yung kaukulan kung paano nag-aangkop ang kapwa-espiritong pinagmulan na isa lang din po ang magiging damdamin. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, bilang ako po, kiniklaim ko pong utang na loob sa Diyos, yung paggamit kay Apo Kunching, natural. Si Apo Kunching, itatanong kung utang na loob sa kanya yun, sapagkat nagpagamit siya sa Diyos, dahil ginamit siya ng Diyos para sa akin. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, i-treasure po natin ito. Yung utang na loob na yan, walang kapantay na salapian. Walang kapantay na anuman. At ang pagtanaw ng utang na loob, hindi yan nasusukat sa laki. Amen po ba yun? Kundi kahit pinakamaliit siya na ginawa sa'yo ng kapwa mo na mula sa puso, sabi nga ni Mami Beth, ang utang na loob, ang nag-uusap dyan, puso sa puso, hindi bibig. Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, minsan po, sa katotohanan lang, ang hirap po talaga, ano po? Mahirap po talagang ilahad ang katotohanan sapagkat maaaring may maglaban sa isip ng ilan. Ang yabang niyan kasi ganito-ganito. Huwag po, magkakasala po kayo. Sapagkat, kung hahatulan niyo po ang bawat nagbabahagi sa gitnang ito, na lalaban ang isip at puso niyo, magkakasala po kayo sa Diyos. Amen po yun. Sapagkat, sabi ko nga kay Mami Beth, bakit maaatim kaya ng tao? Halimbawa ako, naka-uniforme akong alagad, tapos maglalahad ako na magkakatahang isip, para lang sambihin ko sa kanila na mabuti ako, pagtalikod ko, walang hiya pala ako, hindi ko gagawin yun. Sapagkat, kapag ginawa ko po yun, sa oras na ito, wala ako sa harapan nyo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, sadyang hindi po yan mawawala, sapagkat ang mundo ay nilikha ng ating Panginoon para po magkaroon ng isang mabuti at masama. Mula sa simula hanggang sa wakas, ganyan na po yan. Bakit po? Sa mga ninuno lang natin, ganun din. Amen po ba yun? So, ibig sabihin, sa battery man po, pag parehong positive, hindi aandar. Kaya kailangan may negative talaga. Kailangan may masilayan talagang ganito dahil tao lang tayo. Subalit, ang mga naliwanagan, yung negative sa tao, kaya maging positibo ng Diyos para hindi ka magkasala. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, alam nyo po, sabi ko nga kay Mami Beth, kanina habang naglalakbay kami, pinapakita po siya sa akin. Sa aming mga alagad, wala pa akong tinatangi bilang mother of the house. Patawad po mga alagad, mahal ko po kayong lahat, at higit mahal ko po si Apo. Wala akong tinatangi kahit sino sa kanilang mga alagad bilang pinagkatiwalaan ng susi ng dormitoryo. Subalit wala rin po akong itatapon sa kanila, mga kapatid. Ito inihahayag ko po sa inyo. Sapagkat gusto ko lang pong bigyan ng sample yung mga alagad na sumuko sa Diyos na totoo. Amen po ba yun? Sapagkat ayaw po namin na mapulaan. Hindi po ako nagdedepensa, kundi ito lang po ibinahagi sa akin ng Ama. Si Mami Beth, isasample ko po, hiningi ko po ang karapatan. Sabi ko sa kanya, isasample kita. Dahil sa aming mga alagad, siya po yung sa aking paningin at sa kung paano siya inakay sa una-una pa lang, na wala pang mga upuan na yan, pinasilay na po sa akin ng Ama. Sa pamamagitan ng mata sa mata, nagtama po kami, yung antas na kanyang pinagmulan, kung paano siyang bumaba sa pedestal, na nakita niya ang Diyos sa baba, wala doon sa pyramid na sa taas. Amen po ba yun? Si kapatid na Josie, at ang ilan pang mga alagad na mga sumuko sa ating Panginoon. Kay Mami Beth, kaya siya po yung naisip ko na ibigay na sample po sa inyo, hindi na po si Apo, ilalabas ko po dito si Apo. Si Mami Beth po, humingi ako ng karapatan sa kanya kanina na, Mami Beth, isasample kita. Hindi para itaas ka,
kundi gusto ko lang pong ipasilay yung kaukulang tema ni kapatid na Jose, yung pagtanaw na utang na loob. Yung karunungan na tinaglay ni Mami Beth, na ibinaba sa Diyos, nagpakababa sa Diyos, naranasan niyang humiga dito sa sahig na ito, kasama ang ilang mga lagad, sila Nanay Myrna, marami po kami. Humihiga po yan dito kasama si Apo Kunching. Sa sahig po kami natutulog, nung andito po kami. Sa karunungan binahagi po sa kanya, hindi karunungan binahagi sa aming lahat na alagad. At kung paano siya nagpakababa sa Diyos, pwede naman po siya na sa kanila lang, sa kanilang barangay, yung kabuuan ng simbahan nila, pwede niyang hawakan sa ipinagkakatiwala sa kanya. Subalit, bakit hinahanap ng katawan niya, hinahanap ng isip at puso niya, na tumungo dito para marinig ang tinig ng Panginoon sa pamamagitan ni Apo Kunching dahil tumatanaw siya ng kaukulang utang na loob sa Diyos na si Apo Kunching ang ginamit sa kanyang pagkatao. Bueno ba, Diyos? Amen po ba yun? Patawad po, mga kapatid, sapagkat kailangan po natin maging makatotohanan. Naghihintay man po tayo sa ating mahal na Apo Kunching, subalit yan po ang inihahayag ko po sa inyo na ang dakong ito hindi nagtuturo ng kamalian. Amen po ba yun? Kung si Mami Beth po ay hindi sumuko ng 100% sa ating Panginoon, maaaring maglaban ang isip niya dahil matalino siya. Amen po ba yun? Subalit, hindi nga nanaig ang kataasan sapagkat isinuko niya sa Panginoon dahil alam ni Mami Beth na mas matalino ang Diyos kaysa sa kanya. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, alam niyo po, sa katotohanan lang, bilang mother of the house din po, hindi rin ako pwede mag-impose kung ano yung gusto ko bilang tao. Wala akong karapatan at sinabi po yan ng Banal na Espiritu sa katawan natin mahal na Apo Kunching. Hindi rin po ako pwede magsabi sa kapwa ko alagad na ganito ang gawin nyo. Wala po yan dito sapagkat tao po yun. Amen po ba yun? Kundi, lahat po ng tumutupad sa dakong ito, pagtanaw ng utang loob sa ating Panginoon upang mawag mapulaan ang pangalan ng ating Panginoon at ang taong ginagamit niya, lahat po galing sa Kanya. Boy mo ba, Diyos? Ngayon po, kung halimbawa ako po, nag-claim po ako na galing sa Diyos sa pamamagitan ni Apo Kunching. At halimbawa sa inyo pong mga tagasunod, may damdamin kayo na hindi nyo ako paniwalaan at nalalaman nyo na hindi totoo yung sinasabi ko, magiging laban po kayo sa akin. Amen po ba yun? Subalit, hindi ko po yun alintanain kahit maging laban po kayo sa akin. Sapagkat, ipadadama din po ng Panginoon na pinagkukautangan ko ng loob na kung laging laban man po kayo sa akin, alam ko po na may ipasisilay din ang Diyos sa inyo na ipapadama sa inyo kung paano ang totoong pagtanaw ng utang na loob. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ang sarap ano po, sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, ang katayuan sa buhay, karunungan man o kayamanang panlupa, labas yan sa kabanalan. Wala yang rate kay God. Amen po ba yun? Wala yang rate. Kundi, isinabmit mo ng sarili mo buong buo, kahit sino ka pa, binigyan kanyang karapatan para sa dakong ito'y maakay, hindi po usapan dito yung mayaman ka o matalino ka. Kundi, ang kahanga-hanga sa dakong ito, mayaman ka, matalino ka, sumuko ka sa Diyos, nagpakababa ka. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, doon po kami na-amaze. Kaya, maging sa mga tagasunod po, na tumatanaw ng utang loob sa ating Diyos, at sa dakong ito'y nakadama sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, o sa mga alagad na ginagamit bilang bendisyon, at ninamnam nila na ang Diyos ang nagawad sa kanila, dahil naramdaman nila ang Diyos ang dumampi sa kanila, maibababa nila yung sarili nila, kahit hindi na yung taong hinahanap nila na makapagbibigay sa kanila, kundi kahit sino pa na ginamit ng ating Panginoon, maibibigay mo yung sarili mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po, hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit ibinibigay ko lang po sa inyo yung tip. Amen po ba yun? Sapagkat sa magwawalong taon po, bilang isang mother of the house, bilang alagad, sa paningin ng tao, simple lang ang ginagampanan. Sadyang simple lang. Sapagkat sabi ko nga, wala akong karapatan na magsabing nahihirapan ako. Bakit? Nakakahiya kay God. Sapagkat kiniklaim ko, kasama ko siya, tapos sasambitin ng labi ko, nahihirapan ako. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Naku po, Ama, patawad po. Sabitin ko daw po sa inyo. Halimbawa po, lingkod ako, tumutungo ako dito, araw-araw nagagasolina ako. Hindi ko pwedeng isambit yun o isumbat man. Nagagasolina ako araw-araw eh. Hindi ko karapatan yun na isumbat. Bakit?
sobra-sobra na yung binigay sa akin ng Diyos eh. Ngayon lang ako nagbabalik sa Kanya. Boy mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? O reklamo kayo? O syempre, hindi tayo makakareklamo sa Diyos. Nakakahiya, sabi nga ni Mami Beth. Nakakahiya po talaga. Kaya, sa katotohanan lang po, masarap maglingkod. Dati po, aaminin ko po sa inyo, nung bago-bago pa lang po ako, dahil hindi ko pa alam yung utang na loob eh. Hindi ko kilala si Apo Kunching, hindi kayo magkatubo, hindi ko siya kano-ano. Subalit ng dahil ang Diyos ang humaplo sa puso ko na ginamit ang kanyang pagkatao, alam niyo po, kahit saan kayo makarating, kahit ano pang sabihin niyo kay Apo Kunching, basta ipagtatanggol namin kung saan kami nagmula at kung ano yung alam namin. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, yun po ang katotohanan, magulang man, kahit gaano yung kasama, kapag narinig mo sa kapwa mo na pinag-uusapan ng magulang mo, ikaw na may anak na magmamahal sa magulang mo, magagalit ka. Amen po ba yun? Sige po, magtibay po kayo, magnilay po kayo. Kaya yun po yung kaukulan na, ay lalo pa dito sa dakong ito, si Apo Kunching walang pinakita sa amin na kahit na anong masama. Si Apo Kunching hindi tumupad bilang pagkatao para kami hirangin. Kundi, ginamit siya ng Panginoon, pinagkatiwalaan ng Espiritu Santo, kami ang nakadama, nakupido po kami sa salita lang. Subalit alam niyo po ba, sabi ko nga po sa inyo, dati hindi ko yung tinatanong na utang na loob. Dahil mayabang ako. Amen po ba yun? Alam ko na yan eh. Mayabang ako, lumalaban ang isip ko. Ikaw yun eh. Mali. Mali po talaga. Diyan po ako inusig ng Panginoon. Boy mo ba ang Diyos? At lang ibinigay naman po niya ang kaukulan. Doon po makikilala niyo po. Kaya damhin niyo po sa puso niyo. Ang pagtanaw ng utang na loob, maaaring sambitin din sa inyo ng kalaban. Ang magandang salita na ikaw magbe-benefit, subalit masasaktan ng kapwa mo. Sige, sasabihin nyo, galing yun sa magandang espiritu? Hindi. Sapagkat nasasaktan ng kapwa mo. Pero nagbe-benefits ka. Hindi yung galing sa magandang espiritu. Subalit, kung nasasaktan ka man at maraming magbe-benefits, at bandang huli, parehas na kayo, galing yun sa magandang espiritu. Boy mo ba, Diyos? Kaya yung pagtanaw ng utang na loob, kung nanamnamin mo talaga sa puso mo, hindi mo talaga maitatapon ng magulang mo. Amen po ba yun? Kahit saan ka pa makarating. Kahit saan ka pa makarating. Halimbawa po, si Apo Kunching, nanay ko, magulang ko, inampun ako ng tiyahin ko. Ay syempre yung tiyahin ko, halimbawa, mayaman. Ibinigay sa akin ang lahat. Syempre ako naman na atat sa yaman, syempre sikat ang tiyahin ko. Ang nanay ko umiiyak at hindi ko na siya nalingon. Ngayon, nang ang tiyahin ko naman ay nagsawa na at may nakita namang ibang pamangkin at ibinigay doon. Nasaktan ako. Kanino ako babalik? Buhay mo ba, Diyos? Mga kapatid, nawa po, ganito po natin bigyan ng malalim ng positibong pagninilay ang pagtanaw ng utang na loob. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, wala po itong kapantay na salapi, walang kapantay na anumang bagay na maaari mong ipantay doon sa utang na loob na yon. Kundi sa pamamagitan ng puso sa puso, yung utang na loob na yan ay hanggang salinlahi ay makukuha ng mga mahal mo sa buhay. Maaalala, mapapahalagahan, at iti-treasure talaga nila na yung tao na yon ay tinatanawan nila ng utang na loob sa paggamit ng Diyos sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Kung paano po ang mga kapatid ko bilang mga alagad, may mga negosyante po dyan, isinara po nila ang kanilang mga negosyo para lang maglingkod sa Diyos at tanawin ang utang na loob, lahat ng naganap sa buhay nila para sa Diyos. At kung paano po kami tinipon sa dakong ito, hindi po kami nagpaparangal sa tao na kami gumaganap, kundi nagbabalik lang din po kami ng papurit parangal sa Diyos dahil tumatanaw kami ng utang na loob sa pamamagitan ni Apo Kunching na sa amin ay ginamit, na sa amin ay naghandog, na sa amin ay ibinigay ng Diyos, sumuko sa Diyos para ilayon sa amin ang kanyang mga aral. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother of the House, sa iyong pagbabahagi. Narinig po natin ang pagbabahagi ng Mother of the House sa malalim na pagpapaliwanag ng utang
na loob kung paano po tayo ipakita o tumanaw ng utang na loob sa Panginoon, hindi lamang sa tao. Kaya ito po ay isang magandang pagninilayan kung paano tayo magbigay ng utang na loob sa kapwa at lalong-lalo na sa ating Ama na lumikha sa atin. Magsitayo po tayong lahat at